Ako nakatingin. Oh, ito na. Saan ba? This is it. Kahit saan is... Hello! Kamusta po kayo lahat? Oh, Mayor na sinisigaw kahit kanina pang umaga. 8 oras po kami nag-motorcade at dito po kami natapos sa may Dagupan, dito sa may bandang na Divisoria, Tutuban at magsisimula pa lang po yung programa natin para sa Proclamation Rally. Hello, kamusta kayo lahat? Ang aga nila pumunta, sabi ko 6 o'clock but andito na ho sila. We're expecting 50,000 na supporters kasi araw-araw ang dami namang supporters. Normal na sa amin yung 10,000 every day. Pero ngayong araw we're expecting times 5 kasi kasama namin yung iba't ibang distrito. Nagsama-sama dito po sa Dagupan. Bakit po Dagupan? Nagkataon na intersection siya ng 3 distrito eh. Distrito 1, 2, saka 3. So mas marami siyang nasasakupan. Pero bukas sa Sampalo kami. Sa isang araw nasa Santa Ana, Santa Cruz. So lahat naman pupuntahan. Ngayon lang ang dami kasing kababayan natin na nagre-request sana mapuntahan daw agad yung 1, 2, 3. Ito magkakatabi. So sabi ko, magsama-sama tayo dito sa Dagupan. Buti hindi kayo nahirapan na i-book to, di ba? Siyempre, alam naman natin na oo nga ito, di ba? Iba-ibang awa ng Diyos, pinagbigyan naman tayo at mababait yung mga barangay officials dito. Maraming salamat po dun sa mga barangay captain na nag-allow sa amin na magsagawa ng Proclamation Rally dito sa Dagupan. Isang mahabang street ito, isa to sa pinakamalapad na street sa Maynila. So simula dun sa bandang 168 Mall hanggang dun sa Moriones, mamaya ina-expect natin mapupuno yan. From being a humble businessman to this, finally, kick-off of local elections, ano yung mga reflection mo, SB? Well, kung ito talaga ang tadhana ako at dito ako dinala ng Diyos, mangyayari at mangyayari yung mga dapat mangyari. Ang Maynila ay ilang beses nang napangakuan, lugmok na sa kahirapan. Walang magbabago kung walang magbabago sa namumuno. Kaya sabi ko, binigyan ako ng kakayanan, ng talino, ng resources at ng panglaban, lalo na puso para tumulong sa mga tao, para ipagtanggol sila, ilaban sila. Kasi paulit-ulit na lang yung mga namumuno. 20 to 25 years, paulit-ulit na mga pangalan, sila na lang din. Kung sila na lang din, wala na talagang magbabago sa minamahal nating Maynila. Kaya sabi ko, paisa lang, pagbigyan nila ako, ipapakita ko sa kanila na posible magkaroon ng pagbabago. Posible magkaroon ng isang malinis at transparent na local government dito sa Maynila. Paano yung SB, like, nagkaroon ka ba ng adjustment na, syempre, di ba, iba pala yung pag tumatakbo ka, yung mga hindi mo inaasahang kuha sa'yo, lumalabas, yung mga, diba, yung mga... Actually, iniisip ko naman, lahat ng life experiences ko prepared me for this moment. Hindi ko lang ina-expect na sobrang dumi pala ng politika. Akala ko yung mga kalaban natin masasama, pero ibang level. Ibang level ang techniques. Ibang strategy nila, manira, grabe ang nag-i-invest sila eh. They invest in trolls, they invest in vloggers, they invest in things na masasama, which is kailangan malabanan. Kasi kung hindi yan lalabanan at di matatapos yan sa Maynila, habang buhay magiging ganyan ang kultura dito sa Maynila. Corrupt yung nasa taas, kaya corrupt lahat ng nasa baba. Wala na talagang kinabukasan ng Maynila kung pare-parehong namumuno ang mananalo at patuloy na mamumuno rito. Kaya sabi ko nga, panahon na po sa pagbabago. At ngayong araw, ito yung panahon ng pagbabago, paghatid ng pag-asa, mensahe ng pag-asa na posible pang magbago. Lagi ko sinasabi sa mga kababayan ko, minsan ko lang po iaalay sarili ko. Sabi ko, ipaglalaban ko po kayo ngayon, ibibigay ko po lahat ng meron ako para ipakita sa inyo na posible ang pagbabago. At ipapakita ko na wala akong ibang hangad kundi matulungan itong mga kababayan ko, lalo na yung mga lola at lola natin, mga nanay, tatay na umaasa. Kamusta po kayo lahat? Matagal ko nang tinutulungan yung mga yan. Pagdating sa pagbibigay ng kabuhayan, pagpapagamot sa kanila, pagpapamedical sa kanila, pagbibigay ng maintenance medicine, hanggang sa mga sakuna, pagbibigay ng masasarap na ayuda. Sa paraan po ng pagtulong ko simula dati hanggang ngayon, doon nyo po ako husgahan. SB, paano ako tumutulong at paano ko talaga binibigay lahat para sa mga kababayan natin. Sorry, nagkasalubong daw pala yung motorcade nyo ni Isko. Na nagkasalubong ko yung ibang mga kandidato Nagkawayan nila. pa kayo or ano?
Natuwa naman ako dahil yung nagkasalubong kami sa parola, yung mga kababayan natin, talagang kampi sa atin. At nagagalit sila na padaanin daw yung mayor nila. So sabi ko, wow, grabe ang suporta na itong mga kababayan ko sa parola. Kasi palagi ko na siya lang napupuntahan. Hindi naman yung unang beses ko eh. Kaya siguro napalapit na sila sa akin at ilang beses na rin ako nagbagsak ng tulong doon. Kaya pinagtatanggol nila ako. Kaya lagi ko sinasabi, hindi ko lang po sila ilalaban, ipapanalo ko po kayo. Nagkawayan kayo? Ano pansinan? Hindi naman yung ibang kandidato, nag-hi hello lang po ako. Hindi ko naman yun ang pinunta ko eh. Nagkataon lang po, pero ang pinunta ko yung mga kababayan natin. Pero mukhang saya-saya mo kahit nakakapagod at medyo maraming ano. Grabe. Hindi namin expect na 8 hours ka na eh. 8 oras. Ang nakakatawa, nagkaroon pa ako ng stripes dito. Nakalimutan ko, may bandana ako. 8 oras ako nakabilad sa araw. So pagtanggal ko nito, ang puti nung kabila tapos. So wala, tinawanan ko na lang. Sabi ko, parte yan ng kampanya at parte yan ng sakripisyo para makapagdala ng tunay na pagbabago. Walang madali sa mundo. Lahat ng bagay na na-achieve ko at nakuha ko, pinaghirapan ko. Sanay ho ako sa hirap. Batang Kali ako, batang Sampaloc. Lahat ng hirap, nalutas ko. Lahat ng problema, nilagpasan ko. Kaya sabi ko, isa lang ho ito sa mga pagsubok na lalagpasan ko at ipapanalo ko. Survey kayo na nag-score may kitip talaga. Matagal lang survey yan eh, yung kami lagi ang pinagtatapat. Pero this time, ramdam ko na po kasi ang tunay na survey ay yung pagdagsa ng mga tao. Yung pang araw-araw ko na lang na binababaan eh, 5,000, 8,000, 10,000. At mamaya, malalaman nyo, ano talaga ang tunay na boses ng mga Manileño, 50,000 na mga Manileño dito ho sa Dagupan. Kampante ka ba sa vote machines natin, sa proseso ng eleksyon? Kailangan magtiwala na lang tayo kasi dyan nakasalalay yung mga kinabukasan natin. Hindi ko lang kinabukasan ng mga umaasa sa akin. I love you po! Yung mga lolang yan, kanina pang 2:00 dito, 1:00, pinapauwi namin, ay, ang init-init pa, mamaya na ho kayo pumunta. 6:00 pa ho kami magsisimula. Pero grabe ho ang suporta, kaya inagahan ko na rin yung punta. Hindi ho kami nag-break. 8 oras yung motorcade. Sabi ko, ang dami nag-aantay ng mga lola doon. Puntahan na natin at salamat lang. Tibok daw ng puso nila na. Thank you ha. Love you. Ilalaban ko po kayo at sabi ko, ipapanalo ko kayo lahat.